inaano ko yung temper ko, yung sabi ko, parang napapansin ko na ini-insist niya talaga na parang, di ba mali naman talaga? Ba't may insist ayaw nga ng customer, di ba? Mali naman yun. At ang biktima, si Dondon. Kasabot namin. Sa kanila may gustong kumain ng baboy daw mo. Pinipilit mo ako ayoko nga kumain. Kung baboy shop Ganda, sandali, huwag yung makabunan. Wala, pre! Yung si Rhea, si Mami Junicia. Mahal mo naman. Friends na tayo, di ba? Ito na ang muling pakit. Ito na ang muling pakit. Papi! Papi! Anak ko yan! Dinagnak ka na. Marnie, dito ka sa news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisi-bisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News. Source of information. Hindi ko haka-haka yan. Gusto kong mapatunayan ninyo mismo na yung mga scientists, yung mapagsususi nila, ito ang resulta. Napakalakas ang na-kompleto ito ng amino acid. Essential complete with essential amino acid. Ibig sabihin, nung essential na yan, pag hindi galing dito sa malunggay, hindi kayo makakakuha, hindi kayang i-synthesize ng katawan natin from other sources. Dapat manggagaling sa malunggay. Ganyan ka-importante yung malunggay. Sinong naggagata sa inyo? Dati po siya kasi pinagbawal ng doktor. Bawal na bawal yung gatas. Kasi lahat na gatas, hormone-induced. Tinuturukan yan ng hormone para continuous yung pag-produce ng milk. Bakit kayo dapat uminom ng milk? Ang sabi nila, dahil sa calcium. Pero yung malunggay, ang calcium nito, based dun sa published scientific papers, 12 times ang calcium nito sa gatas. Yung lagundi naman, ang calcium niyan, 48 times. Bakit nyo ba kailangan ng gatas? Tapos yung gatas may lason pa dahil hormone-induced. Nung bata po kayo, malala ninyo, maggagatas kayo, siguro isang linggo lang sa isang taon pag nanganak yung bata. Pero ngayon yung matatanda araw-araw. Morning and afternoon may gatas sila. You don't need milk. You need malunggay, you need your lagundi for your calcium. Hindi lang calcium ang makukunya rito, ang dami-daming properties nito na maganda. Yung amino acid na lang, kumpleto na to. Okay? Yan, hindi dapat mawala yung malunggay. Pero kahit malunggay lang, kung yan ang meron, basta mag-rinse kayo. Hindi kayo dapat mawalan ng hilaw. Kailangan niyo yung hilaw. Buti mayroon kami. Tanong ka, tanong. Yung dahon ng mangga, nilalagay namin. Kasi sobrang ganda ng dahon ng mangga. Yan, lahat yan. Nakalagay lahat yan. Kaya basahin mo rin, anak, yung scientific papers ng malunggay. Para makita mo mismo, mapatunayan mo. Hindi yung galing sa akin. So, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit namin. Yung dahon ng karamay. Ayun, yung kahoy. Akala ko Madrid cacao. Parang kamyas. Karamay, iba yung kamyas. Bilog-bilog yung bunga niya, di ba ang kamyas pa? Ito yun siguro. Bilog-bilog yan. Green na bilog. Yes, Okay. Yung maasim. Bakit nyo kailangan yung karamay? Basahin mo rin yung scientific papers. Ipakita mo sa kanila. Ang dami kong Gaano assignments. kaganda. Sobrang ganda. Ang lakas ng anti-cancer, anti-diabetic, very potent yung anti-inflammatory niya. Okay? Lahat na sakit ay inflammatory in nature, may inflammatory component. So, kainin nyo lahat yung mga verde, lahat yung mga green leaves, meron silang anti-inflammatory. So, dapat palagi kayong meron yan. Hindi iba daw po tayo Pedrito. Ito naman, neem ito. Yung neem leaves sa Indian subcontinent, ano yung Indian subcontinent? Sri Lanka, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, pati na rin ang Afghanistan at saka Burma. Ito ang tree of life nila. The house is so poor if they don't have this plant. Kasi basta may problema sila, dik-dik, biga, inom. Lahat na sakit nila, ito ang pinanggagamot. So,
They have been using this for thousands of years sa Ayurveda. Pero ngayon, yung bagong research have confirmed all those kaalaman ng mga sumusunod sa Ayurveda. So, hindi pa tsamba yung alam nilang power nito. Ito, naggalat ito. Ang alam ng Pilipino to, para sa lamok lang. Kasi ang tawag nila doon, Catul leaves. Hindi na trimanya. Meron kayo doon tanim? Oh, sobrang ganda po nito. Wala rin silbi pag meron kayong napakagandang halaman, hindi nyo naman ginagamit. Kasi para sa lamok daw. Oo, yun ang alam natin. Oo. Pang lamok siya. Kasi Ito naman, insulin leaves. Yung insulin leaves, napakataas ng antioxidant, anti-inflammatory, Yun yung anti-cancer, kwento mo dun kay anti-this, Ate Beng ni sobrang ganda nito. Liza. Meron kami niyan. Tanim. Ito, meron kayo pero hindi rin yung ginagamit. Basta Okay. Dapat Basta magsalad kami, maggunting ito ng pino, nakalagay lahat yan, nakabudbud lahat yan. Hindi mawawala. Sa green shake namin, sa fruit shake namin, sa mga niluluto namin, naka-blender yan, inilalagay ito. Ganyan ka-importante yan. Hindi nawawala yan. Ilan na yun? Oh, hindi kami nawawalan ng dahon ng saging. Yan, very common, very common. Very Hindi common. kailangan itong saging. Ang hinahabol ninyo dito yung rutin. R-U-T-I-N. Yung rutin is a compound na punong-puno ng anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, antimicrobial, anti-this, anti-that. Sobrang ganda ng saging. On top of that, napakataas yung fiber niya. Okay? Huwag niyong ismulin yung saging. Napaka-importante yung dahon ng saging. Dahon ng avocado. Tingnan niyo pag naglalagay sila kung gaano karaming insulin leaves ang nilalagay. Basil leaves. Basil. Sweet, holy basil ito. Ito yung tinatawag nilang tulsi. Okay? Ito naman yung tinatawag na lagundi. Hindi nawawala yung lagundi. Actually na yan, yung tissue, ilagay mo rito na. Huwag mong kukunin. Ito yung kwan. Siya yung artist, ha? Wala siya nung pumas sa akin kanina. Siyang may gawa na Galing. Galing ito nga yung eh. kwan. Tawa-tawa. Ang hinahabol nyo sa tawa-tawa, yung dagta. Sobrang ganda yung dagta. Lahat na may dagta, napakagandang gamot. Kagaya ng kamote, dahon ng kamote, talbos ng kamote, yung star apple, yung duhat, yung papaya. Ayan. Basta may dagta, ilagay ninyo. Dahon ng papaya. Ayun, dagta. Dahon ng papaya, oregano, saluyot, Oregano, marami kami. dahon ng serpentina. Kukunti itong serpentina nila. Pag naglalagay kasi ako 100 minimum. Yung green shake namin, napakapait, napakaanghang. At isang litro yung ininom namin. Yung pansit-pansitan, ampalaya. So, lahat na gulay, basta hindi na-sprayan, lahat na dahon, basta hindi na-sprayan, pwede nyo gamitin, basta kinakain yung bunga. Kasi yung, pag kinakain nyo yung bunga, yung sustansya ng bunga, kagaya rin ng sustansya na makikita nyo sa dahon. Padagdagan ko yung serpentina nila, nagdamot yung mga bata. Kasi takot na takot sila sa serpentina. Kaya gawin, yung nganga. Uyo. Sobrang ganda niyan. Marami kami nito. Hindi kami nawawalan nito. Sa ano pag inuubo ka? Ano mo? Tapal. Sa ubo. Sino sa inyong may ubo? Ito po, may kaunting obo. Mawawala po yan. Hindi tutuloy yan. Wala na po na ano ko. Okay. Ano pong nararamdaman nyo? Nanghihina kayo? Hindi naman, bali 3 araw lang. Tapos nagiinom ako ng Ano po yung maintenance ninyo? marami pa akong Yung mga gamot ninyo na tinatake ninyo? meron pa akong sa puso. Sa puso, okay. Sa cholesterol. Cholesterol. Sa high blood. Okay. Sa sugar, wala. Wala siya. Anong tawag ito? Yung cholesterol. Acid reflux. Okay. Yung huli ko po ay acid reflux. Yung acid reflux, yan ang unang magagamot. Sandali lang yan.
Oh, Alvin, Alvin, kulang ng serpentina. Dagdagan mo ng serpentina, 50 na dahon. Dagdagan mo rin ito. Sa teleponay, yung cholesterol ninyo, huwag kayong mag-aalala sa cholesterol. Hindi issue yan. Yung cholesterol, kailangan ng brain natin. You cannot function without the cholesterol. Ginawang negosyo yan, yung malitik na pharma industry, para may benta nila yung kanilang statin drugs. Mula nung inumpisan nilang ipagbawal, mula nung pinasama nila yung cholesterol, doon nag-umpisa yung Alzheimer's. Dati, before that, nung hindi natin problema ang cholesterol, nung hindi pa nila binebenta yung mga statin drug, walang Alzheimer's, walang mga mental problem. Ang daming doktor ang nagsasabi niyan na don't worry about cholesterol. The only thing you have to worry about is sugar. Kasi yung sugar is highly inflammatory. Pag maayos yung sugar niyo, bababa lahat yan. Magdo-normal lahat yung blood pressure, cholesterol, pati liver function, blood urea nitrogen, anong tawag dito, yung creatinine, magdo-normal lahat yan. Hindi issue yung cholesterol. Ulitin ko, ang issue lang, ang bantayan nyo yung sugar. Saan ang gagaling ang sugar ninyo? Sigurado kayo, lahat kayo, matakaw kayo sa kanin. Dito, walang nagkakanin dito sa amin, hindi kami nagkakanin. Kakain man kami ng kanin, pero bigas na mais yun, galing pa sa fuga, yung hindi na-sprayan, yung natural, hindi yung genetically modified. Lahat na mais na nabibili dyan sa Tagaytay, lahat yung mga white corn, yellow corn, genetically modified lahat yan, puno-puno ng lason. Basta kumain kayo niyan, magdudulot yan ng inflammation. Basta may inflammation na kayo, hindi na kayo magagamot. Kahit gaano kagaling yung doktor, basta yung pagkain ninyo, hindi natural, magdudulot yan ng inflammation. Okay? So, para kayo po, halimbawa, gusto nyong lalapas kayo sa 100, siguraduhin nyo lang na wala kayong kakainin na lason. Sa nanggagaling yung number 1 na lason nyo, tinapay, noodles, pasta, kanin, lahat na processed food, lahat na nakabote, nakalata, nakatetrapak, magdudulot ng lason. Dito sa amin, ang spices lang na ginagamit namin, asin lang. Tapos yung mga natural spices, paminta, luya, bihira na kami gumagamit ng sibuyas at saka garlic. Kasi heavily contaminated yan. Hindi nila napapalaki yan without the massive use of toxins, of lason. Ang dami-daming lason yan. Ako, hindi ako dapat bibili ng kamatis. Pero paminsan-minsan, may mga recipe kasi kailangan yung kamatis. So pag bumili ako ng kamatis, binababad namin yan for 1 hour sa combination ng suka, asin at saka baking soda. 1 oras. Para mabawasan yung lason. There is no reason to eat 100% lason. Kahit bumaba man lang ng 70%, at least hindi 100% yung lason na kinain mo. Pero araw-araw, ganun ang pagkain ninyo. Ang laking kriminal kayo sa katawan ninyo. Pag pupunta kayo sa supermarket, makita nyo yung trolley ng yung laman ng trolley nila, puro lason. Tapos magpo-post sila ng picture, mga dinner lang, ang daming Coke, ang daming 7-Up. Ayan, yan ang serpintan na nailigay namin. Okay, gawin nyo na. Tito, may tanong ako. What about po yung sabi nila kasi nung sinanay po ay pinagbawalan ng white rice po. Pinagano ng brown rice o red rice, okay lang po yun? Hindi rin. Yung brown rice at saka red rice, saan nila pinapatubo? Para rin sa taniman nila ng white rice. Ano ngayon ang replacement ng rice mo? Ayan, mamaya papakita ko sa iyo. Lahat ng pagkain namin dito, gabi. O yung bigas na mais o yung adlay. Kanang matitisyo anak ko. Kamote. Yun nga, kamote. Yung mga root crops. Yung kamote, okay yun, pero mas maganda yung gabi. Ang problema kasi sa kamote, pag madamihan mo, sugar. You don't want sugar. Ang number 1 na iwasan nyo lang yung sugar.
pag nagkakape kayo, nag-ice cream, nagtinapay kayo, ang daming sugar. Lalo na po sa inyong dalawa, iwasan niyo yung sugar. Mas mahaba po yung buhay ninyo. Wala kayong problema. Basta walang sugar. Ha? Sugar, number 1 na inflammatory yan. Magkakaroon ka ng inflammation. Ay, ako po, katulad ko po, ako 80 years old na, so mahapito pa ako ng 120. Grabe, 150. Okay ka na, 150. Ilang kilo po kayo? Kilo mo na. Kilo mo. Ay, bumaba po yung kilo. Ay, yung kilo mo na nagpakilo. 44. Okay, very good. Lahat po na itong pakinggan nyo, lahat na nabubuhay ng 100 years old, yung timbang nila hindi bumababa sa hindi tumataas sa 60 kilos. So gusto niyo yung umabot ng 100, siguraduhin niyo na lang yung timbang niyo hindi lalabas ng 60 kilos. Okay? So ano ang lesson doon? Eat less. You want to live longer? Eat less. Ang problema natin, yung katakawan natin. Walang disiplina. Kung pwede lang, sa gabi, huwag na kayong kakain. Kakain kayo ng marami sa umaga. Sa tanghali, green shake na lang. Tapos sa gabi, wala. Tubig na lang yun. Kakain na lang kayo ng Pero ito, green shake in the morning. Lunch konti na green shake sa hapon. Alvin, ibang humantikwan dito mga kasta tayo tumbong. Tom, gawa ka ng kwanta, anak ko. Sampu na tumbong. ko yan sa reels. Talisay 3 to hindi. Talisay 3. 12. Talisay 3 po hindi. Ficus lirata, figs family. Figs. Is more popularly known as the fiddle leaf fig. Ayun, di ba may mga sa ini-indoor nila tito na fiddle leaf fig? Ganon din yan, pero pag nasa labas. Namumunga po ito. Namumunga. You can eat the fruit. Especially if you want to forget someone, eat the fruits. Why? Why? It's bitter. Okay, paggawa natin, hintayin natin yung ginagawa ni Juan. Nalpas, dito yung kilawin na yun. Malakas kasi yung blender niya eh. Parang makakuli ba yan yung pagkasama? Ayan, ang isang pinaka-importante sa buhay ninyo ay yung fiber. Fiber. Saan ang gagaling niya? Ang kailangan yung fiber, yung galing sa raw, natural, zero contaminated ingredients. Pero kahit yung fiber niyo, pag galing sa repolyo, galing sa pechay, ang wala rin silbi kasi maraming lason yon. Bakit nyo kailangan ang fiber? Ito, yung tiyan natin, andyan yung tinatawag na microbiome. Ano yung microbiome na yan? Ang isang pangalan yan is intestinal flora or gut bacteria. Itong gut bacteria natin, yan ang nagre-regulate sa strength ng ating immune system. Okay? Pag mataas yung, pag napakain mabuti yung gut bacteria ninyo, ang hirap niyang magkasakit. Ang hirap-hirap. Basic yan. Kailangan mapakain yan araw-araw. Pag ang pinapakain nyo, puro dead food, gutom na gutom yan. Paano malalaman na healthy yung microbiome ninyo? Or your gut bacteria or your intestinal flora? Pag yung pong mga tayo nyo, maliliit, sabog, mali yung kinakain ninyo. Paano nalalaman na healthy yung kinakain ninyo? Yung mga tayo nyo, puro dumi yan. Oo, sa dumi, mahahaba yan. Madaling lumabas. Oo. Pero pag putol-putol na maliit, mali yung kinakain ninyo. Kulang kayo ng fiber. Okay? Napaka-importante yung fiber. Yan ang pansinin ninyo. Pag bago nyo i-flash, tingnan nyo. Gano'n ba kalaki ang tayo dapat? Basta malaki. Usually, pag maganda na yung diet mo, hindi mo mababa sa 1 foot yung itatahe mo. Minsan, i-flash mo, magugulat ka, uy, anong ginagawa ng anaconda dyan? Kasi malaki, mahaba. Mabilis lumaki. Pag normally, pag yung kinakain ninyo, yung cooked food, di ba ito yung intestine ninyo? Ang lalabas lang yung nasa dulo. Pero pag healthy yung kinakain nyo, halos lahat yan lalabas yan, kaya mahaba yung lalabas. Alvin, itara nung mga pwede danong, may isang abote danong. Ganun sa akin, once lang ako dumudumi sa mga ganun.
kulang yung pagkain. Usually pagka marami kang ilaw, mababa yung 2 times. 2 times, 3 times. bloated na rin. Mawawala yung bloatedness mo niya. Mawawala totally. At Yan saka, ang unang- Tito, dapat pag nag-start na ng drinking ng yung ano nyo po, shake, dapat hindi na mag-drink ng mga alcohol or... Kailangan mong discipline. You want this to work, you need to be focused, disciplined, clear sa utak niyo yung ginagawa ninyo. And confident ka sa ginagawa mo. How will you gain this confidence? You have to read the scientific papers because if you've read, you've absorbed it yourself, you will be reliable yung mga information mo. So you are confident in what you are doing. You will be more passionate to do it. Pero pag hindi ka sigurado sa ginagawa ninyo, you will never be confident. Confidence will only come from knowledge. Okay? So you get the knowledge. The knowledge is not hidden. It's all available. Ang gagawin mo, anak, i-print mo na lang itong mga itong mga scientific papers. Give it to them. Underline mo lang yung mga important points para makita nila. May mga nararamdaman po ba kayo? Si tatay may prostate. Okay, yung prostate po ninyo, anong PSA po ninyo? Yung prostate specific antigen. Nagpa-check na kayo? Hindi pa. Ano po yung PSA ninyo? Anong level ng PSA? Pakitingin na, pakicheck. Ikaw na, ano sa'yo? Ano sa'yo? Wala naman. Sa akin, diabetes na ako. Blood sugar. Napakasimple niya. Ikaw, sigurado ko kumakain ka pa rin ng kanin. Ayan. Pag kumakain ka ng kanin, yung tito mo hindi na tinitigasan. Wala nang kuan, wala nang laruan yung misis mo. Laruan talaga. Ang daling gamutin niya. May dinala mo yung kwan? Pagkuha mo ng kwan? Wala, hindi ko dinala. Ang ganda sana pag dinala mo kasi makikita mo anak, Mababa. in 15 minutes bababa. Bababa yung blood sugar mo. Yung, okay, I want you to concentrate. Like, dito muna kayo. Mamaya muna yan para hindi ko ulitin yung kwan. Ito, diabetic. Yung pag na-measure ng blood sugar niya, hindi niya dala. Napaganda sana pagdala para makita niya in 15 minutes bababa yung blood sugar niya. Mas ma-inspire kayo kasi makikita niyo, maintindihan niyo kung gaano kalakas. Ngayon, itong sinasabi ko sa inyo, puro istorya lang. Gusto ko naman na may proof makita niyo. Para mas lalo kayong interesado, inspired na gagawin ito. Ganon ka-importante yung mga may diabetic dito, pag after 30 minutes or 1 hour, iiyak sila kasi sobrang magno-normal yung blood sugar nila. Yung isa na pumunta rito, 362. 1 hour naging 177. 185 yung pagbaba. Yun ang highest na na-achieve namin dito. The lowest is 15 points in 15 minutes. Sa blood sugar. Yung insulin, hindi niya kaya. Nagtutusok ka na ng insulin. Wala. So, yan, palalo na palala yan. Okay? If you continue eating rice, you just stop your rice. Ano ang mga rice substitutes ang ako pwede? Gabi. Yung gabi. Bakit gabi? Yung gabi kasi, ang magnesium content ng gabi is 594 milligrams per 100 gram na gabi. Bakit nyo kailangan yung magnesium? Mawalan lang kayo ng magnesium, at least 800 biochemical reactions hindi na mangyayari. Hindi na magkabit-kabit yung mga wirings. Kailangan nyo yung magnesium because cofactor yan sa lahat ng mga reaction sa katawan natin. Pag wala yan, hindi yung reaction na dapat mangyari, hindi mangyayari. Ganon ka-importante yung magnesium. Yung mga Pilipino, saan nanggagaling yung magnesium nila? Kalimitan, galing yan sa saging. Yung saging, ang magnesium lang yan is 27 mg per 100 gram. Yung 100 gram na saging, mga 3 piraso yon, average size. Kayong babae, ang kailangan nyo daily na magnesium is 350. Yung babae, 400 mg per day. To fulfill your magnesium need as a man, pag galing lang sa saging, yung 100 gram, 27. To have 270, you have to eat 30 na saging. To fulfill 400, you practically have to eat
50 na saging. Lakatan. How do you help Hindi, tanongin ko eat? kung lakatan Ah, o ng yung aba. 50 na saging. Stick it up in your ass, in your ears, in your mouth. Ang tanongin na. Para makain ninyo yung 50 na saging. Pero pag kumain kayo ng kwan ng gabi, yung 100 grams lang, isang malaking piraso yan. 594 na. Fulfill na yung daily requirement ninyo. Ang tanongin. Okay. Ano pong, excuse po, ano pong klaseng saging lakatan or saba? Hindi natin pinag-usapan yung saging accidental lang po na kwan. 27 kokonti ang makukuha nyo doon. Ang pinag-usapan po natin, ang kailangan ninyo, Yung gabi, magnesium. kasi you get 594 milligrams. Ang kailangan po ninyo, everyday, kayong babae, 350. Kayong lalaki, 400 a day. Mataas. Yung magnesium requirement natin. Ang sunod dyan, yung flaxseed, you get 394 milligrams per 100 gram. And then yung black sesame, you get 350. Yung chia seed, you get 330. Yung kaso, you get 272. Yung coconut, you get 35. Pero karamihan sa inyo, ang kinakain nyo palagi, yung saging. Pag yun, doon kayo nagdedepende ng magnesium needs ninyo, kulang na kulang. Kaya kailangan ninyo yung gabi. Ganun ka-importante yung gabi. Okay, number 1 yan na reason kung bakit kayo kumain ng gabi. Ang pangalawang reason kung bakit kayo kumain ng gabi ay dahil sa resistant starch. Ano yung resistant starch na yan? Yan ang mga sugar na hindi na-absorb ng katawan. Pagkain yan ng microbiome mo. May tatlong pagkain ng microbiome natin, yung gut bacteria natin na napaka-importante. Tatlo yan. Yung fiber na galing sa green shake, yung resistant starch na galing sa gabi, tuge, ube, singkamas. At ang pangatlo na source niyan, ang pangatlo na pagkain ng microbiome ninyo ay yung FOS, fructooligosaccharides. Galing yan sa Yakult. Okay? So tatlo, ulitin ko tatlo yung pagkain ng ating microbiome na napaka-importante. Yung fiber, resistant starch, fructooligosaccharides. Ang pinakamadaling hanapin, pinakamura, yung hindi. Yung green shake, yung fiber. Isa ka rin. Fiber, ang tandaan ninyo. Kailangan nyo yung fiber. Everyday, hindi kayo mawalan ng fiber. Everyday, kailangan nyo kumain ng raw food. So, pag mag-raw food kayo, pag mag-green shake kayo, pinakamura yan. Yan ang most sustainable na paraan to be well-fed. Para ma-fulfill lahat yung nutritional requirement nyo, ang sagot is green shake. It is the best. Kasi kaya ng lahat, mura, at napaka-effective. Sa green shake lang. Dapat pala talagang magtanim sa bakuran po nang hindi wala Hindi ka siyang magtanim dito nung wala pa akong taniman. Ang ginagawa ko, pinunta sa kapitbahay, wala pa kaming mga papaya noon. Nagdodoorbell ako sa mga kapitbahay, pabili po ng kuwan ng dahon ng papaya para sa gamot ko. Pag marinig nila, kunin mo na. Balik ka lang dito, hindi mo na kailangan kuwan magsabi pa. Kukuha ka lang ng dahon. Ganon sila, you appeal to their finer instinct if you will say, pabili. Pero pag pahingi po, hindi maganda yung approach na yun. So, tingnan mo you do your environmental study. Tingnan mo sa paligid mo kung ano ang mga andon. Ang magagamit mo, dahon ng bayabas. Ang ganda-ganda ng dahon ng bayabas kasi yung bayabas, mataas yung vitamin C. Ano yung vitamin C? Yan ang antioxidant ninyo. Dahon ng bayabas, dahon ng langka. Alvin, wala akong nakitang dahon ng langka yan. Oh. Dahon ng avocado. Dadamihan mo yung dahon ng langka. Dahon ng bayabas, wala rin akong nakitang dahon ng bayabas niya. Sinobra masyado yung insulin leaves. Hindi, okay yan. Pero damihan mo yung kwan, damihan mo yung dahon ng kwan, ng langka. Kasi ito, pag kailangan mo supervise itong mga bata kasi nawawalan sila ng presence of mind pag walang kwan. Dapat pamalo ako para. Okay, ano pang dahon na maganda?
yung dahon po ng lumboy, duhat. Duhat. Sobrang ganda yung dahon ng duhat. Yung dahon ng kaimito, sobrang ganda rin. Madagta po yan. Dahon ng mangga, ng langka, ng karamay, Dahon ng pumilo. dahon ng pumelo, dahon ng kalamansi, dahon ng daya. Pwede lahat yan. Kamote, saluyot, lahat na gulay, basta hindi na spray yan. Yabano. Guyabano, sobrang ganda ng dahon ng guyabano. Basta hindi na spray yan. Dapat talaga magtanim sa bakura. So yun ang tingnan ninyo. Kayo po, ano po yung tanong ninyo? Yung po yung kanina tanong nanay, yung sa saging po. Kaso okay na, nasagot Okay. na. Yung isa pang problema ninyo, yung Acid reflux. Opo. acid reflux, sandali lang po yan. Wala pang 48 hours. Tanggal po yan. Ang isa po ang ibig sabihin yan, pag may acid reflux kayo, lahat pong kinakain ninyo, puro luto. Wala kayong raw food. Pag wala kayong raw food, ang dami nyo ng kulang. Kulang yung vitamins ninyo, minerals, amino acid, antioxidant, anti-inflammatory, enzymes. Ang dami nyo kulang. Nakita nyo yung kwan, yung kalabaw, yung kambing, hindi naman inuubo yan, hindi nagka-cancer yan. Damo lang kinakain. Akin, mata lang po, malabo. Alam niyo po yan, yung po mga nerves na pumupunta sa eyes ninyo, ito po, halimbawa ito yung nerves. Pag may inflammation po yan, maliit po yung diameter niyan. Ito halimbawa yung diameter niyan. Pag may inflammation yan, liliit po yan. Pag lumiit yan, ibig sabihin, kukunti pong nutrients ang papasok sa mga cells ninyo, sa mga nerves ninyo. Kulang ng kulang ng nutrition. So, paano nyo palakasin yung nutrition? Tanggalin nyo yung inflammation para mas mataas yung blood flow. Okay? Yung blood flow, yan ang nagdadala ng mga nutrients to the cellular level. Sa cells, hindi may di-deliver. Pag makipot po yan. Bakit nagiging makipot yan? Sa daming lason na kinakain ninyo. Kape, sitseria, gatas, ice cream. O puro noodles pa kayo, puro pasta kayo, wala. Nagkakanin kayo. Yan ang mangyayari. Ngayon, pag gagawin natin to para mas effective, kailangan po ninyong disiplina. Nakafocus kayo. Dapat alam nyo ang effect ng lason sa katawan ninyo. Pero pag wala kayong pag-alam sa lason, walang makakatulong sa inyo, walang makakagamot sa inyo. Ang bilis nyong tatanda. Ang bilis nyong humina. I'm 65 years old. I look 64 and a half. Ito ang pinaka-importante sa holistic healing namin. Yung green shake, pangalawa yung tubig. Bago kayo matulog mamayang gabi, ilagay ninyo sa tabi ng kama ninyo ito. Pero pag aircon yung kwarto ninyo, huwag nyong ilalagay doon, sa CR nyo ilagay para hindi lalamig. Kasi kailangan inumin ito room temperature. Okay? Paano nyo iinumin to? Dapat mainom ito in 2 minutes. Yung isang ganyan. Oo. Pwede ang upper limit niya 5 minutes. Paano nyo iinumin ito in 2 minutes? Parang hirap pa na. Lagop-lagop. So, ito ang technique. Ayan. Pag na-shake mabuti yan, napakadaling inumin ito. Nakainom na ako ng 2 liter kanina. Tapos nakainom rin ako ng 2 liter na green shake. Tapos iinumin ko to. Pag iinom kayo o kakain kayo, palagi kayong nakaupo. Kasi para hindi ma-stress yung kidney. Pag nakatayo kayo, wala kayong makikitang, walang nagtuturo na kakain kayong nakatayo o inom kayong nakatayo. Dapat palaging nakaupo. Sa gitna mo ilagay ko para makakuha sila mamaya. Isa natin yan. Para. Buwa. Yung ano ng nyog. Makita nyo, Sa pag ating nabawasan na tubo. yan, i-shake nyo ulit. Pag maganda yung pagka-shake niya, mas madaling inumin. Pag hindi na-shake ito, ang hirap inumin. Pero pag na-shake yan, dire-diretso yan. Sanay na. Ang bilis. Ito,
pinapakita ko sa inyo, ito pag-inom ko kasi ang style namin dito, leadership by example. Para masunod ka, ipakita mo kayang-kaya mo. So naman ngayon, kailangan i-shake ko ulit ito. Ang upper limit nito is 5 minutes. Basta na-shake yan, madaling inumin. Tilapia. Bumibigil. Wala pang Ilang minutes yan? Wala pa. Parang, Yung mga 1 minute na yan. Bakit pinahaba ba yung pag-shake kaysa pag inabig? Tilapia. Ganyan kadami, Uncle. Bakit ganun kadami? okay, bakit ganun kadami? Bakit ganun? 1.5 yun, di ba? Bakit kailangan ganun kadami? Okay. Ang hinahabol ninyo dito ay yung tinatawag na volumetric pressure. Yung volumetric pressure ay ito, i-stretch yung intestine. Yung tiyan natin, yung bituka natin, punong-puno yan ng nakapaskil na tae. Yung mga naipon na lason for, ilang taon ka na? 58 years na na-accumulate yung mga poison dyan. Pero pag uminom ka, ng 1.5 in 2 minutes, malakas yung volumetric pressure niya, may stretch yan. So lahat ng nakapaskil, Flash out. lalabas niya. Ang lalabas niyan, maitim, malaki, mabaho. Ilalabas niya lahat yung mga naipon dyan sa loob ng katawan ninyo. Yung mga naipon dyan na dumi, pagkain ng cancer cells. Yan ang nagbibigay ng high blood sa inyo, ng mga kapansanan na hindi nyo naiintindihan. Pero pag malinis yan, walang pagkain yung mga virus, yung mga bacteria, walang pagkain yung mga fungus, walang pagkain yung mga cancer cells. They have no reason to be there. Pag malinis yan. Priority ninyo yung 1. Priority ninyo yung 1.5. So, sa umaga, wala kayong ibang gagawin kundi inumin ito. Itong pagpunta nyo rito, napakalaging regalo itong binibigay ko sa inyo, pagsusundin ninyo. Walang silbi yung pagpunta niya rito pag hindi nyo ma-pick up ito. Kahit ito lang, napakaganda na. Nanalo na kayo ng 50% of the battle, panalo na kayo. 50% ng gera, panalo na kayo. Sa tubig lang. Yung utak natin is 80% na tubig. Yung katawan natin is 73.6% na tubig. So, it makes sense to maintain a good level of hydration. Pag kulang ka ng tubig, anong una mong mararamdaman? Nahihilo. Headache, migraine. Para mahina yung ano mo, kiramdam. Hindi kayo, you cannot afford, ulitin ko you cannot afford dryness. Okay? Dahil sa utak lang ninyo is already 80% water. Kailangan i-maintain nyo a good level of hydration. Ano ang good level of hydration? 1.5 pagkagising, every 2 hour, kalahating litro. Madaling inumin yung kalahating litro. Ang mahirap yung umpisa, yung 1.5. Pero nakita nyo, ilang minute ko na inom? 3. Huwag po yung cold water. Yung... No, bawal na bawal ang cold water. Huwag kayong maglagay ng pagkain sa katawan ninyo lower than your body temperature. Dapat ka-level ng temperature nyo. Definitely no yung ice cream, no yung cold drinks. Dapat, in a perfect world, dapat puro body temperature nyo yung level ng kinakain nyo. Ako po naman ay ang ginagawa ko yung isang baso pong gano'n, hot water, tapos yung cold water. Pero yung ano po, parang Parang maligam-ligam. warm. Okay po yun. Pero huwag nyo na pala pahirapan yung sarili nyo ito kasi na. this is good enough. Pero pag gusto nyo po yun, lagyan nyo rin ng lemon, pwede yun. Mas maganda pa pag gagawin nyo yan. The warmer the better. Pero yung lukewarm is good enough. Kasi ang hinahabol ninyo, basta andun yung volumetric pressure, that is good enough. Pero you want to give yourself more work, it's okay. Ayan, so every 2 hours, pag gumising ka ng alas 6 at uminom ka,
Ang kasunod na tubig mo is alas 8, alas 10, alas 12, Every 2 alas 2, hours alas and 4. every 2 Last hours. tubig is always 4 o'clock. Bakit? Because bago kayo matulog, dapat lahat ng tubig sa katawan na i-flush na para hindi kayo gigising in between. Kasi ang priority mo, anak, is long uninterrupted sleep. You cannot afford to be waking up just to go and piss. Kasi yung tissue natin will repair itself, the body will repair itself if you have long continuous sleep of at least 8 hours, 7 hours, kahit 6 hours. Basta continuous. Basta diretso. You cannot afford to be waking up para ihilang. Ikaw, anak, alam mo ang problema mo kung bakit hindi ka nakakatulog na diretso? Kulang ka ng magnesium. Magnesium loading ka ngayon, tignan mo, ang ganda-gandang tulog mo ngayon gabi. Ang ganda rin ng peps mo. Bibigyan ka namin ng kwan, ng baon mo na kwan para mamaya Sabi gabi. mo, bakit kayo kumakain, maya dumi mo. Alin? So, paano? Diba? Wala, hindi naman. Pupuyat eh. Hindi naman. Inom ka mamaya. Hindi naman. Mag-green check ka uli 5 o'clock. 5. Okay, bibigyan ka namin ng Apo, thank you po. Lahat kayo, bibigyan namin ng kayo ng iyo. Kung halimbawa po, ako meron pa akong yung maintenance na everyday na Ano po ang maintenance ninyo? yung pang cholesterol. Ang cholesterol, itapon na ninyo. Hindi nyo kailangan. Plus na ninyo. High blood. Pang high blood ko po. Yung high blood, ay nagka-high blood lang kayo kasi matakaw pa rin kayo ng kanin. Nag-bread pa rin kayo. Pasta at saka Sabi ko noodles. sa iyo yung bread, di ba sabi ni Pag-itigil Karen yan, walang hindi nyo problem. po kailangan yan. Pag na-maintain ko yung green shake araw-araw, Yung level pang ko gusto ko lahat na, yan. nagsasawa na nga po ako sa mga inumin. O, ang tagal na kayong maintenance, Opo. may pagbabago ba? Ay, Palala naman na palala. May sabi gastos ko, pa kayo. gusto ko na nga magbago po yung ayaw ko na, parang sawan-sawan na ako eh. Tamang maintenance. May sasabihin po ako sa inyo, dito sa amin, lahat na kapitbahay namin na COVID lahat yan, kami dito walang vaccinated dito sa amin, walang social distancing, walang mask. Pero akong gumagamot sa mga kapitbahay namin, pupunta yan, niyayakapin ko. Para ipakita ko lang sa kanila na kwan, na hindi ako natatakot. Kaya dito walang mask. Sa awa naman po ng Diyos, sa buong pamilya namin, ay wala naman po nagkaroon ng COVID. Immune system. Ang magpapalakas ng immune system ninyo, yung pagkain na natural. Yung green shake kasi, ang lakas ng anti-inflammatory niya. Yun ang hinahabol ninyo. Ikaw anak, mag 1 liter ka ah. Sige po. Kaya doon na. Buti nga po, Ano po yun, Kasi Juan, hindi naman ako. Hindi naman eh. Minsan, Pag kay Ate Bang, hindi nga ako nag-soft drinks eh. Isang litro na green shake. Isang litrong Sprite daw kaya. Sabi ni nanay, sabi niya hindi naman na. ay ngayon, makukontrol na yan. napakadali. Ayan, wala pang... Sa Marinduque yan, lagi meron. Sige, bahala si Tito. 500 ka muna, tapos pag kaya pa. Magkaya mo Kaya talaga may niya. sira. Kaya niya? Diretsong 1 liter? Sige. Kaya 1 liter rin kayo. Try ko. Ikaw, Nay. Nagduminunod kanina. Hindi, yung take ng shake. Isang litro Ngayon, sa inyo. kaya ko po kayo. 1 litro of kalahati. Kaya niya, mas maliit pa yan. Yung pinakabata na umiinom ng 1 liter, 13 years old, mas maliit pa kay nanay. Diretso na iinom yan. Pero importante ba na araw-araw yung ganyan? Yung tubig, basic ito. And then every 2 hours, ito, Huwag na Kuya Charlie. Magagalit si Tito. No more alcoholic drinks. Sa'yo, don't critical yung tubig. Tutulong rin yan sa pagbababa ng blood sugar. Testingin natin yung consistent kayong iinom ng tubig, tapos yung disiplina sa green shake. Tignan natin kung ano mangyayari dun sa level ng sugar mo. Makikita niya, papag-uwi niya, I suggest pakitake lang yung blood sugar. Ay, dapat pala may pan-test tayo, no? Oo, Before, after, para... gano'n lang palagi yung ginagawa. Hindi mo sinabi sa akin na Ay, hindi namin alam na may hindi ano kasama. kuya eh. Yung sugar, hindi namin alam na may ano sa sugar niya. Dapat pala pinatest niya. hindi, dadalhin nila rito kasi i-take muna yon after 15 minutes, kukunin yung reading. Doon sila, everybody will become speechless. Yung iba, karamihan umiiyak. Ako naman ay Sa tuwa. Because finally they're going to understand that there is a solution to diabetes.
Normal naman siya. Sa normal na, pag diabetic, ay Mahilig maggulay ata si tatay eh. Sila yun, Yun lang tito talaga yung ano. prostate. Normal lahat yung laboratory niya eh. Yung sa... Yung prostate ni Yun lang, tatay, prostate. Parang nas- that is pure inflammation. Green shake lang ang katapat niya. Kaya gusto ko makita wala kang Wala, hindi ko level ng na-picturean. PSA. Uy. Paki-kuha na lang, i-text na lang sa akin. Ay, Paki-kuha na lang i-send sa ko akin. sa'yo. I-send mo sa akin. Ay, nag-member na kayo sa raw foodies. I-add mo lahat sila sa raw foodies. Opo. Hindi, di ba yung page na hiningi ko sa'yo? Nag-ano ka na, Chinek ko lang pero hindi pa kami nag-join. Gusto kaya Iris na kuha yung reading ng blood sugar niya after this pagdating sa bahay. Hindi mo lang, kailan ka nag-take, huling nag-take ng blood sugar. Tagal na akong hindi nag-ano eh, nag-reading ang ano. Kumusta yung paa mo? Yung, Nagmamanhead? oo, nagmamanid. Pero yung nung nagja-jogging ako, yung dati medyo maitim yung ganito, medyo nawala siya kasi nagsisirculate yung dugo. Kuminsan pag nagmamanid sa ano, parang pinupulitan. Siya ang asawa mo? Magkakapatid po. At saka, Kapatid silang tatlo. Anak po niya. Tatay namin, Okay. kami tatlo magkapatid po. Pinsan May namin asawa ka? Ilan? sabay na. Alak kaya Shirley, ilan daw? Maririnig ni Ate Alice, oh. Naka-video pa naman, sabay ganun. Ito ang pan, ulitin ko, pag ganyan na situation, yung asawa mo, wala siyang laruan. Laruan talaga. These are facts of life, okay? Dito sa amin, very open yung discussion namin sa ganyan naman. Ito ang palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, everything here is transparent. Pag may sakit ka, keep it open because you never know who can help you. Ando lang pala sa katabi mo yung makakasagot sa mga problema. Correct. Itinatago mo. Oh no! Ayun, ang dami, oh. Yung mga kwan, yung litro minum nila. Mag-google ka rin. Nabusog na kami sa ano. Pero tito, sabi nung doktor, kasi first attack lang po yung acid reflux niya, nung tinanong ko anong word, eh, nalilipasan ng pagkain kasi nagtuturo, retired teacher po siya. Yun ang sabi. Ang pinakamaganda, para hindi kayo darating malilipasan ng gutom, marami pong niyog. So, dapat bibili ka na, patanggal mo na dun sa kwan, nakalagay na sa Tupperware yan. Para tuwing pupunta, may pupunta siya, pupunta lang siya ng gutom para hindi malilipasan ng gutom. Yung nyog po. Kasi bakit buko? Superfood yan, walang kwan yan, walang contamination. Ang priority natin, ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, yung contamination. Yun ang Mura nagbibigay sa atin, ng sa Marinduque, mura. inflammation. Ano yung contamination na yan? Ano yung Mamaya. contamination? Number 1 yung pesticide. Number 2 yung weed killer. Kasi lahat na farmer ngayon, basta nagtanim sila, ang unang ginagawa, in-sprayan ng weed killer yung lupa para hindi tutubo yung damo. Ang active ingredient ng weed killer is glyphosate. Glyphosate is a very, very, very powerful poison. It will take 10 years bago mawala sa lupa yung glyphosate. Lahat naman na farmer ngayon, kahit kalahating hektarya lang yung trinatrabaho, how do you physically weed half a hectare? Pag nag-isa ka, hindi mo kaya yan. Ay, di lalo na pag hektarya yung sasakahin mo. Paano mo kung lilinisin yan? Obligado sila na mag-weed killer yan. Basta may weed killer na yan, lahat na tumubo doon, lason na. Magbibigay sa iyo, magdudulot ng inflammation. Basta may inflammation kayo, anong kailangan mo? Anti-inflammatory. Basta may inflammation ka, hindi bababa yung blood sugar, hindi bababa yung blood pressure. Si ano din po, Tate Pedrito, retired teacher din po yan, yung mga teachers ang kasama namin. So, very critical po sa inyo na clean living. Pag pumunta kayo sa palengke, ano ang mga pagkain na walang contamination? Puso ng saging, labong, gabi. Yan ang mabinibili ko. Kaya lahat na pupunta rito, sabi niya, bato lang repolyo, bato lang pechay. Walang talong, walang sitaw. Ayan, nagdala ito ng talong. Walang lason yung dinala mo, ha? Sarili ko Tanim. At sabi po nila yung buko, huwag kumain pag wala pang laman ng tiyan kasi nakakapas na. Yung pong nagsabi niyan, sampalin niyo. Kasi hindi alam ang sinasabi. Yung buko kasi,
Wala pong contamination yan, puro yan. So, kay Yasi na stage 4 cancer, lahat ay pinapakain ko sa kanya, puro nyug. Basta sigurado kung walang contamination. Kasi yun lang ang paraan para maisigurado ko 100% na walang inflammation. Basta may cancer ka, pag may inflammation ka, hindi ka na magagamot. Kahit anong gamot ang gawin mo, kahit gaano kagaling yung doktor mo, hindi ka matutulungan. Kasi ando pa rin yung inflammation. Basta may inflammation ka, maraming pagkain yung cancer cell. Yung cancer cell, they will multiply. Dadami sila. Dadami sila. Ayan, itong tumbong, ito ang chaser natin. Tubo yan sa atin sa Marinduque. Anong tawag sa inyo nito? Sa Marinduque, tubo yung ano ng nyug sa loob. Sa amin kasi para. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang kita. Sa akin din na yung muna. Ano yung sa akin? Malit na malit. Malit sa inyo. 5 yung kwan. Basta magdala ka ng 6. Sa inyo ibang. Liter ka doon? Oh, sige, go. Ubo muna. Ikaw, ubo muna. Itong kwan anak, when it comes to your health, you should not be timid. You have to be aggressive to help yourself. Walang mangyayari sa iyo pag kwan, patumpik-tumpik ka sa health mo. Doon, bigyan mo akong kape niyan ha. Yan, patumpik-tumpik yung tulog mo. Hindi, yung inom nga sabi ni Tito. Seryoso dapat lang i-1 liter ulitin ko muna. Ito ang itanim niyo sa utak ninyo. Healing comes from within. Kayo mismo ang gagamot sa sarili ninyo. Kailangan nyo lang yung raw materials. Pag ibigay nyo yung tamang raw materials, magugulat kayo. Ganyan. Nung dumating itong taga London, dumating rin yung isang pasyente ko na stage 3B na pancreatic cancer. Wala kayong makikitang pancreatic cancer stage 3 na nabubuhay for more than a year. Siya 9 years na nabuhay, cancer free siya. Pancreatic cancer. Kahit saan kayo magkalugog, wala kayong makikitang kwan. Buhay na stage 3B lang, pancreatic cancer or lung cancer more than a year. Usually 3 months, 6 months patay sila. Pero siya is 9 years. So, dumating dito, kausap niya si Yasi. Siya, para mabigyan siya ng inspiration, kaya nag-concentrate rin si Yasi sa puro hilaw. So nakita, lahat ng mga tao rito, sasabihin nila sila, nakita yung transformation. Walang gamot yun, ha? Puro pagkain lang. Ano kasi na, outing pa kayo, pasal-pasal pa kayo. Dati hindi kung saan kami pumupunta, hindi nakakalakad. Nag-swimming pa dyan, no? Araw-araw pa pumupunta sa mga. Si yung nasa room na may cancer na may cancer. Stage 4, ha? 6 na cancer. Ngayon okay na po. Ando pa rin yung cancer niya. Pero yung mga cancer cell, hindi nila kayang patayin kasi ang lakas-lakas ng panlaban niya. Pero pag ititigil niyan, balik yung cancer. Andun pa rin yung cancer, pero dormant sila. Okay? Yung cancer cells, very aggressive yan. Inaabangan, inaantabayan yung weakness ninyo, yung weakest point ninyo, doon sila atake. Kagaya ng pinsan ko na si Joseph Ventura, 56 years old, stage 3B rin na lung cancer. 6 years na buhay siya. 6 years na nag-green shake, walang problema. Pero nung September, bigla siyang nagwala. Kinuha niya yung baso, ibinagsak. I'm sick and tired of green shake. I want to eat normal food. Ayun, sumama sa mga kaibigan, naglasing, uminom ng maraming gin, beer, tapos sitsarong bulaklak, lechon, lahat ng mga kwan. Lason. After 1 week, bedridden siya. Dinala sa ospital. After 1 week sa ospital, tumawag siya sa akin, Kuya, punta ko yan, i-detox mo ako. Nagalit ako sa kanya, sabi ko sa kanya, I'm not your babysitter. I have told everything to your wife, to your children, and you know what to do. Everything is around you. I'm not going to babysit you. You take care of yourself. Then I explained this to the children. Naintindihan naman yung mga anak. Na hindi ko siya babysit. 1 month after that, patay siya. Pero nabuhay siya for almost 6 years. Stage 3B. Ando pa rin yung cancer, pero hindi siya kayang patayin kasi sa kanyang superior nutrition.
Pag wala kayong superior nutrition, your chances are zero. At least pag superior yung nutrition ninyo, ang dami yung chances. May raw material na gagamitin yung katawan ninyo na panlaban. So it's up to you. As I said, healing comes from within. You want to help yourself? It's going to happen. Hindi pwede yung namimiss ko yung lechon man. Konti lang. Yung konti lang nagiging naparami. Sir, kailan po kayo nag-start ng mag-inom ng shake? About 25 years ago. Tagal na. I had a diabetes, fatty liver, arrhythmia, irregular heartbeat, and hypertension. I did not like the medicines that the doctors were giving me. Nahihilo ako, I don't feel well with their medicine. So, at that time, yung isang kaibigang Russian, ipinadala niya sa akin through email yung scientific papers on malunggay. So, binasa. Ganyan kaganda yung malunggay. Yung mga sample na pinag-aralan, na tinest, puro raw. So, to get the same result, I have to eat raw malunggay. So, sabi ko, ano ko kakainin itong raw malunggay? I come up with blending. So, through the years, na-fine-tune yung formulation because I kept reading scientific papers. So lahat ng magagandang panim, ini-incorporate ko doon para magiging potent, magiging mas effective yung green shake. Yung unang formula ko lang, tatlo ang ingredients. Kaya sarap ng hangin. Pero kahit sa 3-4 lang, nakikita yung result, nakikita yung effect. How much more pag complete yung you have the broad spectrum nutritional needs are covered, it's even more effective. And as I've said, there's absolutely no reason not to give your body 100%.